A blessed and good day everyone, people of Christ. Na po. So, gusto ko lang po muna batiin ng bawat isa ng happy 4th year anniversary, Jesus Christ, the door of blessing pinagbuhatan. Yan. So, sobrang daming taon na pinalagpas ng Panginoon, but yet, He is still good. Na po. And I am hereby to share my testimony. Na po. And I am Edward Davines. Yan. And ako po ay lost and ako po ay rejected, but now I am found and I am accepted through Jesus Christ po. No, so ako po ay matagal na po talagang Kristiyano. Yan, since 15 years old I am a Christian, but not yet living in Christian life. No po, so ako po ay nag-church na noon, pero ako pa rin po ay nakikipagpatintero pa rin kay Satanas. No po, so ako rin po ay alipin pa rin ng kasalanan. But the thing is, sobrang buti po ng Panginoon dahil hindi niya po hinayaan ng isang tulad ko na patuloy na mapahamak at talagang maging alipin lamang ng kaaway, no po. So simulan ko po dati na ako po ay naging addicted din po talaga ako sa pag-iinom, naging addicted po sa pornography, naging addicted po ako sa mga bagay na talagang ikababagsak po at ikamamarcha ko talaga sa impyerno, no po. Pero I am so proud to say, and that is by the grace of the Lord, na ako po ay narito sa harapan nyo ngayon at nagte-testify ng kabutihan ng Diyos, sapagkat inaamin ko po na ako'y walang kayang gawin kung wala pong habag at awa ng Panginoong Jesus sa aking buhay. At alam niyo po ba na ako po ay anak ng pastor, pero hindi po ibig sabihin noon na ako po ay namumuhay sa pamumuhay na gusto ng Panginoon sa aking buhay. At the age of 13 years old, ako po ay na-introduce na into depression and anxiety. Kung makikita niyo po yung bahay namin, yan sa mga pader niyan, makikita mo doon yung 13 years old na ako na nagsusulat ng mga bagay doon kung ano yung hinanakit ko, kung ano yung nasa isip at puso ko, like suicidal thoughts, galit sa pamilya, galit sa mga kapatid, and all of that. Kasi ang akala ko po noon that I am not accepted, na po na ako po ay rejected, at akala ko po noon na ako po ay sobrang mababa lamang kaysa sa ibang mga tao. Pero ayun pala ay isang kasinungalingan lamang ng kaaway sa aking buhay. At habang po ako ay naglalakad sa journey ko sa Panginoon, akala ko po na ito ay puro kasiyahan lamang, sapagkat ang pagkakaalala ko noon, pagkakatanda ko na, pagkakaalam ko po na kapag ikaw ay churchgoer na, ibig sabihin po noon ay meron ka na talagang relasyon sa Panginoon. Pero doon po ako nagkamali. Sa loob po ng ilang years, ilang taon ko po na paglakad sa Panginoon, akala ko po ako ay nasa Panginoon, patuloy pa rin po akong umiinom, yan, ng alak, patuloy pa rin po akong nagbibisyo, patuloy pa rin po ako sa pornography, hanggang sa na-question ko po ang sarili ko. Na-question ko po ang sarili ko na nasa tama pa po ba ako, Panginoon? Nasa lugar pa po ba ako na wherein sumusunod ba talaga ako sa iyo? Hanggang sa nag-decide po akong umalis ng tahanan na ito, kasi akala ko ako po ay nadja-judge. Na po akala ko po ako ay aping-api sa pamilya. Pero in reality, ako po pala ay tinatama ng Panginoon sa pamagitan ng pamilya ko. At doon ko po naranasan sa paglalayas na iyon, doon ko po naranasan ng tunay na buhay. Nakakala ko dati na kapag marami kang kaibigan, ikaw ay accepted. Kapag ikaw ay maraming malalapitan, ikaw ay loved. Pero doon ko po napagtanto na habang tumatagal ang journey ko na ako po ay mag-isa, doon po sila nababawasan at doon po sila nawawala. At doon po yung first time na ako po ay nanalangin sa Panginoon, na genuine na pananalangin sa Panginoon. Doon ko po iniyak lahat at nag-surrender sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, tulungan mo po akong magpatawad at tulungan mo po ako na patawarin po nila ako. In short po, nung ako po ay umuwi ng aming tahanan, wala po akong narinig na kahit anong sumbat. Wala po akong narinig at wala po akong naramdaman na kahit anong sakit, bagkos naramdaman ko ang pag-ibig ng isang ama, naramdaman ko ang pag-ibig ng isang pamilya. At simula po noon, unti-unti, hindi man biglaan, pero unti-unti pong binago ng Panginoon ang aking buhay. Hanggang dumating ang year ng 2020, pandemic po ito, no? At doon po ako talagang tunay na kinatagpo ng Diyos. Sa loob ng haba ng taon na ako po ay naglakad sa Panginoon, na bounded pa rin ng kasalanan, noong 2020 lang po talaga ako kinatagpo ng Diyos, na wherein talagang nag-decide po akong isurrender lahat. Po isurrender even ang aking buhay, aking pangarap, and even yung dinidesire ng aking heart. Po. At sa pag
pag-journey na iyon sa paglakad sa Panginoon, masasabi ko pong hindi madali, but it is so worth it. No po, sobrang worth it na pagsunod sa Panginoon. At alam niyo po ba na hindi ko po naiisip ang sarili ko na magsasalita sa inyong harapan ngayon, pero by the grace and love of God, ako po ngayon ay nagte-testify sa kabutihan ng Panginoon. At masasabi ko po na ako po ay nakakapag-ambag sa gawain ng Panginoon. Hindi ko po ito masasabi ng dahil sa aking lakas, kundi dahil po ito sa pag-ibig ng Diyos. No po. At sobrang glory to God kasi hindi ko po nakikita yung sarili ko na magpipreach sa kalsada. Hindi ko po makikita yung sarili ko na magpipreach sa mga tao, na magdi-disciple, na mag-share ng word of God sa mga tao. Dahil even ako, aminado ako sa sarili ko na naging lagapak ang buhay ko, naging madumi ang buhay ko. But again, by the grace and love of God, ako po ngayon ay sobrang proud na ipagmalaki ang Diyos sa aking buhay. And right now po, I am proud to say that I am Edward Javines and I am an agent of change toward the goals of Jesus for expanding God's kingdom. Shalom everyone, and may the peace of the Lord be with you all. Happy anniversary again, JCT Dobe Pinagbuhatan.